The House Prosecution Panel and the defense team of Vice President Sara Duterte attended today's pretrial conference at the Senate. Now, for the details, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, can you tell us more? Diego, good afternoon. So far, yung pagsisimula ng pre-trial conference, closed-door meeting kasi ito between the House Prosecution Panel and the defense team of Vice President Sara Duterte, nearing in to the impeachment trial proper, still set on July 6. So far, ang nasabi kanina, kasi nagkaroon ng break ngayong hapon nagpapatuloy na sila, pero ang nakausap natin dito was Attorney Michael Poa na sinasabing mabilis naman daw yung differences naman daw ng both parties ay na-resolve naman daw, and ang pinaka-target naman nila ngayon ay mas streamline talaga ng maging maayos yung trial proper. So far, ang yung tungkol daw sa stipulations o yung iba pang usapin tungkol sa magiging daloy ng trial, magsusulat na lang daw sila ng kanilang comments regarding that. And to be clear, ang present dito sa pre-trial conference ay itong dalawang parties plus si Senate Secretary and Clerk of Court, Attorney Renato Bantug, alongside Deputy Clerks of Court, Attorney Mario Vic Laurel Garcia and Attorney Maria Valentina Cruz na nagpe-preside nitong preliminary meeting. So far, sa part naman ng House Prosecution Panel, ang nakita natin sina Congresswoman Jervil Luistro, Laila De Lima, and so far, mukha na mga, hindi pa natin sila nakakagilap kasi na lumalabas. So far, ongoing sila, and ang nasabi nila is ngayong hapon, marking of evidence na raw sila. Diego. Alright, so at least now we know kung ano yung na-tackle sa conference. Ang tanong also dito is very important, ano yung role ni Senator Cheese Escudero as presiding officer? Kasi kanina sa press ko ni SP Gatchalian, sinasabi niya hindi pa daw napag-usapan. Pero sabi naman ni Senator Ping Lacson, parang kulang na lang formality. Oo, Diego. And ang nasabi dito, though hindi pa siya technically set on stone kasi kailangan itong mangyari kapag ka nag-convene na sila as an impeachment court. And ang nasabi ni Senator Risa Ontiveros yesterday tungkol dyan, lahat naman ng ito pag-uusapan once they convene as an impeachment court, pero hindi raw kasi usapin siya as a legislative body. Pero ang tinitimbang kasi ngayon ng Senate Majority Bloc is okay si Senator Chis Escudero dahil sa expertise niya, sa kaalaman niya, bukod sa abogado siya, at may experience na rin ito mismo sa pag-witness at pag-upo kapag ka mayroong ini-impeach na politiko o na nanunungkulan. Pero so far, ang nabanggit naman latest ni Senator Ping Lacson also from the Majority Bloc, tinitingnan din nila na si Senator Kiko Pangilinan naman ang iuupo nila as an impeachment manager. Ang equivalent daw nito kung sakali man ay magiging majority floor leader. So ito yung quarterback ng presiding officer para masiguro rin na maayos yung magiging flow at kung sakaling may mga contestions or contesting sa mga partido or sa mga nandoon na sa trial proper, ito yung magsisilbi na parang mag-aayos lang. Ima-manage na lang yung pinakadaloy. Pero ito lang yung quarterback, support lang ito ng presiding officer. Pero ang nasabi rin kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, so far kasi sa Constitution, presiding officer ang Senate President unless mapag-uusapan nga ng Senado na iba. Kaya wala siyang sinabi kung final na si Senator Cheese o siya ba bilang SP ang magpe-preside. Lahat daw yan na pag-uusapan pag nag-convene na sila sa impeachment court. Alright, sinabi rin kasi yung nakita ko ni SP Gatchalian about yung threshold, yung voting threshold sa impeachment trial. If siya daw tatanungin, he will follow daw the Constitution about yung 16, di ba? Pero he did not dismiss na may possibility pwedeng pag-usapan in case nga malagasan yung mga senators. So ano ang alam mo about this? Anong update about this? Diego, meron kasing nasasabi ngayon sa ibang ahensya ng gobyerno na at least 9 senators pa ang medyo alanganin o delikado na mapunta either into custody o magkaroon ng mga kaso na mabibuild up na talaga na pwedeng humadlang sa kanilang performance or duties bilang senador at senator judges. This is tulad ng case si Senator Jingoy Estrada na may preventive suspension order na ng 90 days, so that's 3 months. So technically ngayon, maaabutan yung impeachment trial proper. Ang sabi ni SP Gatchalian, kung siya lang tatanungin, and as far as the Constitution din naman daw is concerned, ang nakalagay pa rin doon is 2/3 or 16 senators ang kailangan to convict or yung to impeach na talaga. Pero kung sakali man daw na merong gustong pag-usapan sa pagbababa ng number ng threshold, pag-uusapan daw yan. Pero wala pang nagiging final say ang liderato nor si SP Gatchalian. Pero iba raw kasi ang usapin ng pagbibilang ng quorum
sa pagbibilang para makapag-convict. Kaya ito kasi yung, to add context to this, ito rin yung kini-question ni Senator Alan Peter Cayetano weeks ago na baka raw magkaroon ng iba-ibang interpretation dahil daw naiba yung interpretation na pagbibilang ng quorum na special majority, baka rin daw ganun ang mangyari pag dumating ng impeachment trial. Pero we'll still wait kasi ang isa pang tinatanong dito at ang concern din ni Senator Ping Lacson, kapag tuluyan daw talagang nalagasan pa ang Senado, baka raw maging formality na lang na hindi na ma-impeach etong si VP Sara kung lagas na ang bilang ng mga Yes. senador. Pero ang nilinaw ni SP, wala raw silang pang capacity na mag-file dahil hindi naman daw sila yung kumbaga, directly involved na partido. So they'll wait kung ano mga ano ba ang pwedeng gawin to mediate yung possible concerns nila na malagasan or hindi maging maayos yung verdict ng impeachment trial. Yun nga, Diego. yun ang Merriman sinasabi kasi kung maging 15 na lang sila or 14, ano pa use ng isang impeachment trial, kung wala rin naman kung possible conviction na pwede mangyari. Yun Diego, yung concern ni Senator Ping Lacson. Kaya nga ang isang tinitignan niya, baka raw pwedeng magkaroon ng pagpa-file ng leave of court. Kumbaga, i-escort daw si Senator Jinggoy para raw makapag-participate dito. But then again, titingnan muna natin kasi ang so far naman na sinasabi sa camp ni Senator Estrada, kung kahit wala pa raw yung preventive suspension order sa kanya, never niya naman daw talagang plano gamitin yung kanyang posisyon bilang senador para ma-shield himself away from the accusations o itong allegations sa kanya, pero he is also availing himself of all possible legal remedies. So, tignan natin. Kasi so far naman, ang sabi ng liderato ni SP Gatchalian, lahat daw ng mga ito ay pag-uusapan naman daw nila. Pero ang nililinaw din ni SP, ngayon daw, tapos na raw yung unang season ng Senate Flix. Itong bagong season na raw ay back-to-work season na raw sa Senado. Alright. Diego. Aside sa mga pinag-usapan na natin ngayon, ano pa ang nasabi ni SP Gatchalian sa sa press conference niya? Like, ang daming issues kailangan talakayin. May pending motion pa rin sa Supreme Court. Diego, ang sabi dyan ni SP Sherwin, nakasalalay na raw yan sa Korte Suprema kung ano yung magiging call nila o ruling nila doon sa petition. Pero so far, dahil wala pa naman daw TRO or Temporary Restraining Order, tuloy-tuloy naman daw yung kanilang trabaho at operasyon. And traditionally, nirerespeto naman daw ng Korte Suprema yung galaw o yung operasyon ng Senado. Pero hanggat wala naman daw TRO, tuloy-tuloy daw sila sa operasyon. Ang related sa impeachment, ang isang malaking challenge daw dyan, both security ngayon kasi may contingency na raw from the Marines, may coordination na with the BFP, PNP, yung logistics na dito mismo maliit lang daw ang building, yung Senate, so andyan pa yung House panel, yung prosecution, yung defense, yung Senate mismo, yung mga manonood. So lahat yon kailangan daw nilang ayusin pa talaga on the logistics. Pero wala pang numbers pagdating sa budget. Tungkol naman sa isa pang aspeto ng Senado, ang nasabi rin kasi ni Senator Ping, daang milyon yung nagasto, nasasayang daw nitong lumipas na mga linggong naging tenga ang Senate. And ang sinabi dyan ni Senator ni SP, o nga, around 25 million per day ang nasasayang kung wala raw nangyayari kasi around 2,000 na personnel, yung facilities na ginagamit. Kaya hinihikayat niya ngayon and he actually appreciated yung presence ng ilang minority senators na pumunta kahapon sa special session. And sana raw sa mga susunod na linggo at araw kasi pinupush niya na yung mga senador na mag-conduct na ng committee hearings at inaanyayahan niya na lahat daw magtuloy na sa kanilang trabaho. Senator Alan Peter Cayetano, wala pa raw communication so far pero bukas daw ang kanyang pinto at may plano rin naman daw siyang mag-reach out sa lahat pa ng miyembro ng minority bloc. Diego. All right, thank you for that report, mobile journalist Merrimon Reyes.